of Koksai Kitchen! Yes, minasan konnichiwa. Kongkai no recipe wa pansit habhab. Wow, pansit habhab. なんか焼きそばみたいな感じ。 Yes, Philippine no keso no matsuri nga dete no mono nan desu yo. Habhab means Baka Ano yun? Anong ibig sabihin ng sineserve siya sa kasi sa dahon ng saging without utensil. Hinahabhab daw na gano'n. So kakainin mo na siya ng ng sunomama. Oo. Ako mamaya, ihahabhab ko lahat yan dito. Sama. Mula sa kawali. Mula sa kawali. Habhab natin. At syempre po, habang na din lang mamaya ang itanong mo kay Unisang. Kaya tara na sa kusina and Let's start cooking! Okay, may umpisa na natin pagluto Start na. ng pansit habhab. So before we start, sasabihin na po natin ating mga ingredients. Madali lang po luto ito. Sama-sama lang naman kasi siya. Diba? Parang yakisoba rin, similar sa yakisoba. Although nandito tayo sa Japan, gagamit tayo ng hindi siya yung typical na yakisoba. Siya yung champo. Oo. Pero kung sa Philippines po, yung lukban lukban Miki po ang nabibili. Medyo katabi siya. Tapos, kapal siya, diba? Hindi, mas maninipis. Manipis daw. kayo. Oo, ng konti. Oo. So, ang ating main ingredient is yung ating men nga. Then, pork, belly, slice into thin slice. Yung ating liver, shrimp. Yung ating chicharo. Or beans. Ating onion, pepper, tsaka garlic. Nilalagay talaga siya ng sayote, kaya lang wala tayong sayote rito. So, ang ilalagay ko yung pinaka-tangkay nung ating pechay na bokchoy. Bokchoy ba sa... Bokchoy. Bokchoy sa Tagalog. Okay, din yung ating carrots. So, cooking oil. Mga 3 tablespoon. Sa first part yan, tapos gagamit pa tayo ng another mga 2 tablespoon para sa isa. Yung ating chicken broth at yung ating soy sauce na nabibili sa Philippines. Vinegar din ba kailangan? Vinegar, sineserve yan mamaya pa after natin lutuin. Optional siya. Oo. So, start na natin hiwain. Unahin ko to. Yung ating carrots. Hiwain natin siya ng senggiri. Pahaba po. Pahabang slice. Oo, pahabang slice. So, ganyan talaga matataba? Matataba. Malapad ng konti. Tapos, yan. At yung paa. Yan, ganyan ang hiwa. So, strips siya. Oo. Senggiri. Yan, mamaya. Sabay-sabay natin siyang igigisa. So, habang hinihiwa ko Frames, pakilagay mo na yung mantika sa kawali na. Para mamaya, unahin natin igigisa kasi yung para pag uminom. Nakarating ka na ba ng Quezon? Hindi pa. Maganda daw doon, lalo na pag yung Pahiyas Quezon. Anong ginagawa sa festival na yun? May mga float, iba-iba, flower. Kasi May, di ba, usually din sa atin May, spring, maraming mga iba't ibang klase ng mga bulaklak. Saan ba ang province sa Pilipinas? Kami actually, wala talagang province sa Manila. Oo. Pero minsan, nagpupunta kami ng province, pamamasyal, pero yung doon talaga laki wala. Meron relative wala, no? Yan. Tapos yung ating bok choy. Hiwain natin ito. Yan. So, mahirap hanapin sa Japan ng sayote. Siguro kahit hindi na natin siya lagyan ng sayote, pwede na. So, unique naman. Oo. So, pwede na natin siguro itong unahin habang Nalagyan. Oo. Lagay muna So, natin yung unahin matitigas. yung carrots. Oo, yung carrots. Yung medyo matitigas ng konti. Bakit ito yung hirap ng mambot? Nasanay kasi tayo na garlic and onion ang inuulat. So, dito naman is yung gulay. Oo, yan. So, habang ginigisa ni Akemi yung vegetable, medyo lakasan natin ng konti. Yan. Itong ating pork belly, hiwain natin ng square. Delete pa kasi siya, no? Habang niluluto. Kasi yung fats niya mawawala. Para gagamitin natin to later. Yan. Then, yung ating onion. Hiwain natin sa middles. Medyo straight din siya rin lang. So, hindi siya masyado maliit ng hiwa. Pero speaking of May, pag May kasi, di ba?
maraming mga fiesta na dinadao sa Philippines. Lagyan na natin itong chicharo. Wala pa ako napunta ang festival sa Pilipinas. Pero nakikita ko lang yung mga festival. Ay, sa mga probinsya, wala. Yung dadayuin ko talaga, never pa. Sa mga pictures na nakikita ko, yun, siyempre lagi maraming pagkain. So, isa to sa siniserve ng Mga taga Quezon. Taga Quezon province. So, maganda rin itong niluluto natin ngayon, makulay siya. Oo. Kasi nga fiesta, di Oo, ba? nakakagana. Pag festival kasi. Kasi di ba, pagka yung dull yung color, ako walang gana. Yung bok choy. Yan. Tapos ilalagay natin siya mamaya sa separate bowl. Pag lumambot. Pag lumambot na ng konti. So, pwede ba yung kumuha ng bowl? Pwede kumuha ng bowl? Pwede naman. Yan. Okay. Sige, ako naman, Emi. Okay. Yan. Change position. Oo. So, yung mga the rest ng bok choy. Mga dahon, yan. After kasi nito, isasalin natin siya. Kasi pag tuloy-tuloy na masusunod na eh. Saka lalabsak na dapat yung medyo, yung medyo crunchy pa ng konti. Para saka yung mga nutrients kasi ng gulay pagka masyadong luto na nawawala na. Correct. Saka yan, especially may beans siya. Mahilig ka ba sa mga beans sa Kemi? Very good daw yan sa sa panglaban sa mga cancer. Tsaka magandang source din ng protein ng beans bukod sa mga nuts. So yung mga vegetarian, di ba? Kumain na ng meat, pwede naman may beans. Yun. Ayan, sasali na natin siya. Yung ganitong consistency lang, pwede na natin siya sasali. Same kawali rin po ang gagamitin natin sa pagigisa ng the rest of the ingredients. So, after natin itong maisalin, ay, gumili. Ay, yan. Babalik po tayo para sa second portion po ng pagigisa natin, which is yung mga baboy, yung mga shrimp, liver, And the rest of the ingredients. yes. Yan, so yung second part na ng ating ginisa ang gagawin natin this time. So, ganyan, yung same kawali po ang gagamitin natin. Lalagyan natin cooking oil. Yan. Siguro konti lang kasi medyo mataba yung baboy. Oo nga. So, ilalagay natin tong pork. Pork muna. Para pumiga yung mantika. Madali naman siya maluto kasi maninipis lang naman. Oo, maninipis lang siya. So, madali lang luto. Pero di ba pag sinabi na meat, yung meat kasi sa atin medyo may amoy. Hindi mo ba nakukunan? Napansin ko nga, parang hindi ko alam kung saan nagagaling yun. Yun na nga eh. Masarap, pero Di ba yung parang may medyo mystery sa lasa na may aftertaste eh, hindi katulad ng mga yakisoba ito sa Japan, di ba? Oo, dito naman matabang. Napansin ko, walang lasa yung mga noodles.
kulay dito, yung noodles dito. So, After itong noodles ba ito nabili mo sa local market? local market, meron po siyang mabibili. May mas maninipis pa niya kung gusto nyo manipis pa ng konti. Tapos mas gusto ko yung medyo mataba ng konti. Oo, maano, kapitin ng lasa. Oo. Para hindi siya masyado lumalabsak mais. So yung pagka ganito na yung color niya, pwede na natin i-add yung ating garlic. Set aside lang natin siyang ganyan. Garlic. Amoy fiesta na. Diba? Yun lang ang nakakamiss sa Philippines, di ba? Pag May, maraming fiesta. Tapos andun pa yung Santa Cruzan pag Oo. May, di ba? Ang dami Alam mo talaga. yun? Hindi na masarap sa Pilipinas. Lahat ng lugar, may kanya-kanya silang Oo, fiesta diba? kasi, oo. Kahit ba sa picture nga lang natin nakikita or video, Diba? talaga mukhang masaya talaga. Saka siguradong makulay, di ba? Oh. Saka bakasyon kasi ng mga bata ron kaya, di ba? So, simulaan yung kalagitnaan ng March hanggang first week ng June, di ba? Bakasyon. So, add na natin yung ating onion. After yung onion, Hindi na bango. eh, Pagka talaga may gisa-gisa, no? Ang bango-bango talaga. After nito, yung ating shrimp. Pero yung shrimp, hanggang sa maging yellow lang, maging orange lang siya. Kasi pagka medyo tumagal siya kasama Tumagal siya. nung men na lutuin, magiging parang rubber siya, matitigas. Kaya pag orange na ang color niya, pwede na po natin siyang i-ahon. Ang tanggalin. Para mamaya pag sinerve po natin. So, filled na yung strip Oo. natin. Kaya lang iniwan ko yung tail niya para maganda siyang tignan pag sinerve natin mamaya. Napansin mo ba Ah, dito, ulo. yung binibenta ditong shrimp? Wala na siyang ulo, no? Yun, Wala, kasi sinadya- frozen kasi, di ba? Pagka kasama yung ulo, tapos pinrosen niya, Oo. ano ba yung naiilado? Nalalaps yung ebi lahat. Pero iba kasi pagka Pilipino kasi nung sinasama talaga natin yung ulo mas ulo, yung kasi doon yung kasi yung lasa, flavor, no? oo. parang kasi dito ginagawa nila tempura, di ba? So, kaya wala na rin ulo. O isa yun. Yun ang tingin ko kung bakit. Hindi ko rin naman alam kung ano talaga ang tunay na reason Oo. kung bakit walang ulo. So yan, medyo na nag-orange na siya. Medyo konti pa rin. Oo, konti pa. Yan. Set aside na nag-wait ko mo. Tong lang. Sige, dalawa tayo kumuha para mabilis. Pamawalis na. Difference lang, di ba, yung yakisoba kasi rito sa Japan, moyashi, usually nilalagay, tsaka yung sauce na Oo. yakisoba sauce, oyster sauce. Yan. Ito pa. Last. Okay. Then, pag naalis na natin yung shrimp, tsaka natin lalagay yung liver, kasi pag sinabay-sabay, iitim po yung ating shrimp. Oo. Pangit na tignan. Yan. So, inahin natin yung... Ano liver yan? Pork? Pork. Or pork liver? lalagay ko. Pwede natin itong Lagay mo na malinis dito. po ang ating kusina. Yes. Naman. Siyempre, kailangan ba? Magluluto kayo, siyempre, kailangan siguradong malinis ang kusina at ang kamay. May iso mo na niyo. Ako, Dito siya. Okay. Yan. Yan. So, tago yan. pa eh. Medyo. Yung flavor niya. Kunti na lang, Wanisa, matitikman mo na to. Hahabi na niya. Babi na dito, sige, mainit ha. Panibagong challenge na kay Wanisa. Habab talaga. Habab lang. Kaso wala tayong dahon na saging. Paano yun? Wala kasing mabiling dahon ng saging dito sa Japan. Oo, meron man kaya lang dadayo ka pa talaga. Ang layo naman. Kung bueno, kung meron. Hindi So, mo lagyan natin tong Siyempre, ating- nakain ka lang naman dito sa bahay. Alam, makababi mo pa sa So, bahay. tama, wala naman tayo sa fiesta talaga. Lagyan natin to pepper para yung medyo malesin yung amoy ng Ng liver. Oo, ng liver yan. After yan, pagbikos yun na amoy, Oo no? nga eh. Yan, pwede na natin ilagay ang Chicken. chicken broth.
after nito, lagay na natin din ng soy sauce. Tatansyahin nyo po, depende po sa panlasa nyo. Kasi yung iba, pag gusto nila medyo maalat, didagdagan ng mas marami. Pero, tatansyahin natin sa tamang-tamang lasa lang. Kasi may mga tao maalat kumain talaga rin. Maano sila yung medyo salty sila magpinta. Yung iba naman gusto matabang. Yung tama lang. Ako tama lang, ayoko na masyadong maalat. May pansit. Na. So, konti na lang ang may piyesta na talaga dito. Oo. So, habang pakukuluan natin to ng konti, bago natin ilagay yung men, Kami po magbabalik. A complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers, Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers, Riala. ayan na, pwede na natin ilagay. Pwede na natin ilagay yung men. Okay, lalagyan natin ng men. Noodles and halo-halo. Halo-halo lang, oo. Hanggang sa ma-absorb yung liquid. Kaya yun yung gusto ko sa mga matatabang noodles eh. Sisipin talaga niya yung lasa eh. Oo, di ba? Ayan, speaking of dahon ng saging. Yan! Meron kami dahon na. Dahon ng saging Plato. na plato. Di ba, sosyal? Washable, no? Di ba? Di ba? Hindi mo na kailangan itapon yung dahon ng saging. Baka kaya yung opinion hababing dyan. Kasya dito, oh, tamang-tama, meron din siyang gilid. Oo. Sakto yan. Hindi ko lang ma-imagine kung paano na gagawin niya. Ayan, siguro, umaamoy na. Ayan, wala na, oo. So, continuous stirring lang po siya hanggang sa ma-absorb lahat ng liquid. At kumapit yung rest ng ingredients. Kaya hindi din natin mamimiss ang fiesta sa looban. Dahil pwede natin lutuin dito yan, di ba? Hindi lang naman dito sa Japan, kahit yung mga nasa ibang bansa. Totoo, plus meron tayong dahon ng saging. Yun nga lang, hahanapin nyo yung dahon ng saging. Siguro marami naman sa mga mall. Oo, may bibiling mga ganito. Kasi di ba ano, sa mga home shop. Oo. So, pag medyo, ayan, nakikita natin na wala na siyang sabaw, pwede natin ilagay yung ating veggie. Pakulay at malas. Ano, kakulay Ay, ang ganda ng talaga. kulay Wow! agad. Ang ganda, ang sarap sa mata tignan. Yun nga lang, ang difference kasi ito, siniserve with suka daw. Sugar cane sugar. Oo, yung sukang clear, yung Del Monte, yung nabibili sa atin. Ano kaya lasa yung first time ko yata makakatikim ng suka? Alam ko patis. Tsaka kalamansi, di ba? Usually naman talaga pag pansit doon. Kaya may term sa Pilipinas, patis mansi ba yun? Ay, sabi. oo. Tsaka may toyo mansi. Kasi Diba? may kamix na kalamansi. Oo. Kaya tapos lagyan natin yung ating shrimp. So, ready na to. Yan. Wow, ako. Excited, kumain. Ay, fiesta na. Bilang, Tayo naman, ha? Ang kulay pa, oh. Sasali na natin sa ating dahon. Yan, yung ganito pong itsura niya, done na po siya. Okay. Pwede na natin siyang i-plate. Lagay sa plato. Pwede natin. Para matikman na.
So, ayan. Ready to eat na po siya. Yan. So, tawagan natin si Ulina para mahapon niya na to. Panahon pa lamang ay kilala na ang mga Hapon sa pagiging matapat at marangal, lalo na sa pagsunod sa mga nakakataas nito. Sinasabi na ang hierarkiya ay may malaking kinalaman sa kung ano man ang Japan sa ngayon. Halina't silipin natin ang kasaysayan ng feudalismo at hierarkiya ng bansang Japan. Ayon sa kasaysayan, ang feudalismo ng Japan ay nagmula noong 1192 hanggang 1800s. Kung sa Europa ay may medieval period kung saan makakakita ng mga king, queen, and knights in a shining armor, dito naman sa Japan ay ang panahon ng mga emperor at mga samurai. Ang panahon kung saan nahahati ang mga tao ayon sa kanilang estado at kalagayan sa lipunan. Ang emperor ang may pinakamataas na kalagayan sa lahat. Tinuturing itong parang Diyos noong panahon na iyon dahil ito ang simbolo at figura ng bansa. Gayunpaman, walang kapangyarihan ng emperor na mamuno para sa politikal na pamamahala. Ang tunay na kapangyarihan ng Japan ay nasa military leader o shogun kung tawagin. Pero kung shogun ang mas makapangyarihan, bakit hindi na lang siya ang gawing emperor? Pwede nga ba ito? Sila ang pinakamakapangyarihan sa pamamahala at pamumuno. Gayunpaman, hindi naman ito magiging shogun kung walang basbas na manggagaling mula sa emperor. Sinundan naman ito ng daimyo. Ang mga daimyo ay ang mga mayamang nagmamay-ari ng mga lupain. Noong panahong iyon, ang lupa ay napakahalaga dahil pinanggagalingan ng mga pagkain at taniman ng palay. Pinagagamit ng daimyo ang mga lupain sa mga magsasaka, kapalit ang pagbabayad nila ng buwis. Bilang seguridad at proteksyon, ang daimyo ay umuupa at nagbubuo rin ng mga sundalo na kung tawagin ay samurai. Ang samurai ay ang mga sundalong handang makipaglaban upang magbigay proteksyon at upang manakop rin ng ibang lugar para mapalaki ang kanilang teritoryo. Kapalit ng kanilang pakikipaglaban at katapatan ay binibigyan sila ng lupain ng daimyo at ang sistemang ito ay tinatawag na feudalismo. Ang mga magsasaka at mangingisda naman ang sumunod. Sila ay ginagalang dahil sa kanilang kasipagan dahil sa kanila nagmumula ang mga pagkain. Sinasabi na sila ay ang 90% ng populasyon noon. Sa pinakaibaba naman ng struktura ay ang mga merchants o nagtitinda. Kung ganong katindi ang impluwensya ng sistemang ito sa lipunang Hapon, ibig sabihin ay may malaking kinalaman ito sa social caste system ng Japan, katulad ng senpai kohai. Diba? Kung gagawing simboliko at halimbawa hagdanan, ang emperor ay ang nasa tuktok nito. Ang maaari lamang makalapit at makakita sa emperor ay ang pinakamalapit sa tuktok ng hagdan. Kung ano ang iniutos ng nasa taas ay kailangan gawin ng nasa ibaba. At dahil nga sa bahag ng sistemang ito hanggang sa modernong panahon ay nadala ito ng mga Hapon. Naniniwala ang mga Hapon na sa bawat individual ay mas mahigit na nakakataas sa kanya. At sa kanyang ibaba naman ay mayroong taga-masid, kaya dapat niyang gawin ang kanyang tungkulin ng nararapat, nang walang mali. Ang bawat Hapon ay nakakaramdam ng ganitong obligasyon. Ang karangalang magampanan ng gawain sa lipunan ay napakahalaga. Kaya't ang desisyon ay laging pinauubaya sa mas nakakataas sa kanya, upang hindi masisi at para rin sa mas matiwasay na pagsasama. Ang bahag ng pagsunod o chain of command ay ang pinakaubod sa sistema ng lipunang Hapon. Kaya't nasa leader na kasalalay ang mapayapa at maayos na pamamahala. Dahil para sa mga Hapon, ang responsibilidad o sekinin ay isang pananagutan na kung minsan ay buhay pa ang katapat.
Kaya tang nabiyas na ka noon. Oo nga. Oo, kaya galing ako eh. Sana eh. Nagsaka pa ako eh. Kaya Okay. kailangan. Let's eat na. Tikman natin Tikman natin. ang pansit hab-hab po natin ngayon. Okay, Tikman sige. natin. Pero bago natin tikman, Kailangan may muna. suka daw. Sige, lagyan ko nga ng suka. Hakamawin talaga. Tayo kasi hapon Hindi, eh. ito tayo. Nilagay ko na ka sa plato Sige. eh. Mamaya na pagka na nakapatay na yung camera. Oh, sige. Okay. Suka. Talagyan mo ng suka. Oops. Tignan na. Masyado. Ano kayo lasa? No? Pag may suka, ang weird tignan. Parang, Siguro Usually lemon, di ba? Oo, suka talagang nilalagay ng mga taga-Lokban. Lokban ba? Lokban Okay, queso. so- Baka magalit yung mga Quezon. Tikman natin. Okay. Konti lang na. Diba, sarap. Mga iba lasa nga. Iba yung lasa niya, tsaka iba siya sa pangkaraniwang pancit canton. Masarap siya, tsaka tamang-tama yung lasa niya dahil merong asim ng suka. Tsaka yung nilagay ng toyo to, di ba? Tsaka toyo. Nakaiba kasi suka, imbis na kalamansi o kaya lemon. No? Di ba suka talaga ang nilagay? Di ba Tsaka yung lasa ng liver, lumasa talaga. Oo, yung sine. Fresh nilagay. Importante talaga ito. Ako. So may mga babatiin tayo, di ba? Oo nga. Yung mga kababayan natin na patuloy na nanonood ng Koksay Kitchen, lalo na yung mga taga Dubai. Oo. Yung mga taga Dubai na May binabati nag-comment sa oo, amin. may nag-comment sa amin na si Mr. Alvin Andres na kung pwede daw tayo magluto ng less 1,000 calorie na full meal. Kaya pinaghahandaan po namin para sa mga susunod na episode, maipalabas po So, natin. patuloy lang po kayo mag-comment at mag-message sa Yes. amin. At sobrang na-appreciate po namin ang inyong mga mensahe. Thank you so much. At syempre, binabati rin natin yung mga kaibigan natin sa Fukushima. Yan sila Na- Evelyn Hayashi, Yes. Class A, Yokosuka, and Joan Ronquillo ng Fukushima. Laging tumututok dito sa Okay. Koksay. Kung laging yung giluto, ginagaya yung mga Oo nga lutuin eh. natin, di ba? Yes. Marami silang makakain. Ay nako, tuloy-tuloy na natin itong pagkain. Hab-habin na natin. Magluto na rin kayo, kumain din tayo ng hab-hab. Makipiesta Hab-habin po sa natin. amin. Yes, oo. At ayan po, ito na naman, natapos naman isang episode. At siguradong mabubusog na naman tayo sa susunod na Sabado. Yes. Dahil dito lang po kami, tuloy-tuloy sa Koksay Kitchen!